Magandang hapon po. Walang ulan pero binulabog ng biglang baha ang isang barangay sa Navotas. Lumubog ang mga bahay sa mataas na tubig na dulot ng isang bumigay na dike. Mula sa Navotas nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia Ivan, hanggang bukong-bukong pa yung baha dito sa kinatatayuan kong bahagi ng Celestino Street. Pero kanina, umabot daw hanggang lagpas leeg yan. Talagang mabilis daw tumaas yung level ng tubig kanina na labis ikinagulat ng mga residente rito. Naghiyawan ang mga taga San Andres Street sa barangay San Jose Navotas nang biglang rumagasa ang tubig sa kanilang lugar. Hindi umulan pero bigla raw bumigay ang dike o river wall dito bandang alas 11:30 ng umaga kanina at agad na pinasok ng tubig ang mga bahay. Isang aso ang stranded sa gitna ng baha. Ayon sa youth scooper na si Rodora Oliveros, nasagip naman ang aso pero wala raw naisalbang mga gamit ang ilang kapitbahay. Pati ang nakaburol na patay roon, inilikas. Ang taas ng tubig na nagpalubog din sa Celestino Street hanggang leeg ng residenteng si Denz. Si Rica napaiyak na lang sa sinapit ng kanyang mga gamit. Wala pang 5 minuto, abot hanggang leeg na agad ang baha sa kanilang bahay. Lahat ng kanilang gamit pati ang kanyang mga paninda nasira. Mabuti na lang at ligtas ang kanyang 4 na anak dahil naiakyat niya sa 2nd floor ng kanilang bahay. Labis din ikinagulat ni Narciso ang nangyari. Abot daw hanggang kanyang bibig ang tubig sa loob ng kanilang bahay. Nabigla, as in, umiyak na lang po habang yakap-yakap po yung platuhan namin para hindi lang matumba. Nasa barangay ako, tumatakbo ka, baka ako himatingin pa ako dahil hingal na hingal ako. Nung makita ko, pasok na tubig. Di, ang nakalutang na lang yung rep ko. Napasugod tuloy dito ang ilang fire volunteers galing Caloocan para tumulong mag-rescue ng mga residente. Bumigat ang traffic tulad dito sa M. Naval Street. Agad ding nagsagawa ng rescue operations ang Navotas LGU. Ayon sa Navotas CDRMO, abot sa 100 individual ang inilikas kanina mula sa kanilang mga bahay papunta sa Navotas Elementary School. Sakto rin daw na umabot ng 2 metro ang high tide sa ilog kaninang tanghali. Hindi pa rin daw kasi naaayos ang bahagi ng navigational gate na nasira noong nakaraang buwan. Parang may nag-chat po sa amin sa page po na kailangan po nila ng tulong. Kaya nandito po kami para po nagsama-sama po kami ng mga fire volunteer. Natural na occurrences kasi ma'am, tabing ilog ito ma'am eh. Yarda po ito kung saan dinadala po yung mga barko o lansya na for repair. Kaya po maaaring dahil na rin po sa katagalan ng panahon ay nasira kasi nakatuntong lang po siya sa lupa. Kung ang dike po natin ay nakatuntong sa lupa, kung lumalambot po kasi yun dahil sa nabababad sa tubig. Pia Ivan, unti-unti nang humuhupa yung baha rito sa ilang bahagi ng Navotas nga na apektado nitong pagkasira ng dike. Sa katunayan, mula kaninang tanghali ay malaki na yung diferensya. Patuloy yung rescue operations pa rin ng Navotas LGU para doon sa mga hihingi ng saklolo. Nilagyan na rin daw nila ng sandbags yung tabing ilog para mapigilan yung pagpasok ng tubig at pinag-aaralan na rin daw ng kanilang engineers yung mga pwede nilang gawing solusyon para maayos na nga itong dikeng nasira. Yan ang latest mula rito sa Navotas. Balik sa inyo, Pia Ivan. Itatanong ko sana, Darlene, yung nabanggit mo, ano kayang posibleng gawin dahil hindi naman maaayos ng overnight yung dike na yan eh. Sa habang inaayos yung dike, ano kaya yung pansamantalang solusyon para hindi maulit yan, lalo't nangyari yan na hindi umuulan ha? E paano, tag-ulan pa naman ngayon, paano kung nagkabagyo o nagkahabagat? Yun nga, Ivan Sa ngayon, ang pansamantalang solusyon na ginagawa ng Navotas LGU ay yung binanggit nila na paglalagay nitong sandbags doon sa area o bahagi ng dike na nasira. Unti-unti naman ang humuhupa yung tubig dito pero meron pa ring ilang residente na posibleng manatili doon sa kanilang mga kaanak mula sa mga karatig na lugar o sa mga evacuation centers. Yan daw muna yung pansamantalang magagawa habang inaalam pa kung paano yung magiging permanente at pangmatagalang solusyon sa nasirang dike, Ivan. Darlene Kai, maraming salamat. Isang lindol na may magnitude na 6.1 ang nagpayanig sa ilang bahagi ng Mindanao. Hulikam sa iba't ibang lugar doon ang epekto ng pagyanig at ang takot ng mga residente.
Nakatutok si Katrina Son. Tila nagsayaw ang mga ilaw sa panaderyang ito sa Malita, Davao Occidental dahil sa lindol kaninang umaga. Ang ilang gamit, umalog din. Naramdaman ang pagyanig hanggang Tacurong City sa Sultan Kudarat. Maging sa Glan Sarangani, kung saan mabilis na napalabas ng bahay ang pamilyang ito. Oh, kusugo! Sa South Cotabato, kitang naalog ang mga paninda sa isang sari-sari store. Naramdaman daw ang pagyanig roon ng ilang minuto. Sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, tila dinuyan rin ng lindol ang mga residente. Hanggang sa Davao City, nagdulot ng takot ang lindol. Sa ilang gusali, nagsilabasan ng mga empleyado. Gayon din ang mga nakatira sa condo units. Isang tulay naman ang pansamantalang di madaraanan sa Barangay Matina Crossing, Davao City. Isinira muna ito matapos makitaan ng crack na dulot ng lindol. Pinaalerto ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang volunteer groups, maging ang mga response clusters at ang publiko. Ang isang gusali sa General Santos City, nagkaroon pa ng bitak. Nawalan din ng kuryente sa ilang bahagi dahil sa nasunog na kable ng kuryente dahil sa pagyanig. Naupulan na ito ng mga bombero. 6.1 magnitude ang lakas ng lindol sa Mindanao na yumanig pasado alas 7 kaninang umaga. Sa dagat ang epicenter nito, 85 kilometers mula sa timog silangan ng Sarangani Island, Davao Occidental, sa lalim na 79 kilometers. Pinakamataas natin na intensity na naitala or naibigay sa amin as observe or paano nila naramdaman na intensity 5 sa may Tiglan and Malungon, Sarangani, sa may Pantukan, Davao de Oro, and even sa ilang municipality ng Davao Occidental sa may Sarangani Island po. Wala naman itong banta ng tsunami, pero ilang aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Cavite ang isang lalaking nagre-reseta sa mga pasyente at may 4 na klinik pero isa palang peking doktor. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng hudyat mula sa kanilang undercover, dumiretso na ang mga agents ng NBI Cavite North para kunin ang kanilang primary target sa isang medical clinic sa Dasmariñas, Cavite nitong Huwebes. Hinuhuli ka po namin for illegal practice of medicine under Public Act 232 or the Medical Act. Arestado ang 52 anyos na lalaki na umunoy peking doktor. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng reklamo mula sa isang asosasyon ng mga doktor nang madiskubre nilang di tunay na doktor ang suspect. Meron siyang minimaintain na around 4 clinics, medical clinics, at siya ay tumatanggap ng mga pasyente, nag-i-issue ng prescription, humihingi ng bayad para sa kanyang serbisyo. Pati sa mga ospital nga, umaabot ang mga prescription ito na ibinibigay sa mga pasyente. Nagsagawa ng verification from the PRC at napag-alaman natin na siya po ay hindi kasama sa listahan ng mga licensed physicians sa Pilipinas. Na-recover ang mark money na binayad sa umunoy peking doktor habang kumpiskado naman ang ilang ebidensya tulad ng mga reseta at mga gamot. Kung ikaw po ay walang kukulang competence para sa trabahong ito, ay maaaring ma-misdiagnose mo at makapag-prescribe ka ng maling gamot sa mga pasyente na imbis na bumuti ay baka lalong mapasama. Sinisika pa namin makuha ang panig ng suspect na na-inquest na sa reklamong paglibag sa Philippine Medical Act. Sakaling mapatunayang nagkasala siya, posible siyang makulong ng hanggang 5 taon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hulikam sa Caloocan ang panloloob sa isang bahay kung saan nadali ang isang mamahaling relo. At ang nanalising suspect, kapitbahay ng mga biktima. Nakatutok si Bea Pinlac.
Malaninja ang galawan ng lalaking ito nang pasukin at nakawan niya ang isang bahay sa Barangay 8 sa Caloocan, Miyerkules ng madaling araw. Tinangay ng 28 anyos na suspect ang mga relong nakasilid sa maliit na kabinet sa itaas ng ref. Ayon sa pulisya, ang halaga ng ninakaw na relo nasa 11,000 pesos. Yung victim natin, may pagkakatulog, then nagising na lang siya, may narinig siyang ingay sa kitchen nila. Then nakita niya yung suspect habang kinukuha yung relo. Sa bintana raw ng kusina dumaan ang suspect. Intact naman po daw yung pinto nila. Kung saan siya pumasok, doon din siya lumabas. Humingi naman ng tulong ang biktima sa barangay at pulisya. Napag-alaman na ang suspect, kapitbahay pala niya. Nagsabi itong victim natin na pan-interview rito sa opisina na kilalang kilala na yun kasi kapitbahay talaga nila at talamak na magnanakaw talaga doon sa lugar nila. Nahuli sa follow-up operation ng pulisya ang suspect malapit sa kanyang bahay. Identified naman na talaga siya through CCTV. Suot-suot niya yung relo na ninakaw niya sa victim natin. Aminado ang suspect sa ginawa niyang krimen. Para pangkain lang po namin, ma'am. Sising-sisi po ako. Sana mapatawad niyo po ako. Reklamong robbery ang isinampa laban sa suspect na nakapiit sa Sangandaan Police Station. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kailangan iulat sa publiko ang detalye ng kanyang pagpunta sa Australia para sa kanya isang personal na lakad doon. Kasunod yan ang sagutan nila ng palasyo kung official o personal business ba ang pagpunta niya sa Australia at kung dapat ba itong idetalye sa publiko. Nauna lang sinabi ni VP Duterte na personal ang kanyang biyahe at bagaman lumalabas siya ng bansa, ay nagtatrabaho pa rin daw siya bilang bise. Kaya tingin ng palasyo sa sinabi ni Duterte, magkakaroon ito ng ethical at accountability concern. Lalo't ginamit din daw kasi ng bise ang social media page ng OVP na bahagi ng gobyerno. Ayon sa palasyo, kung nagtrabaho raw ang bise, kailangan niyang iulat sa bayan ang kanyang ginawa sa Australia, ang resulta nito at kung sino ang kanyang mga kasama. Pero sa bagong tugon ng bise, nanindigan siyang personal ang kanyang lakad. Yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, 'di ba? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. Hinihingi pa namin ang pahayag ng palasyo, kaugnay ng pahayag ng bise. Matapos ang big-time oil price hike, asahan po ang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. At sa tansya po ng kumpanyang Unioil, piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimo ang posibleng tapyas sa presyo ng gasolina. Piso at 70 sentimo hanggang 2 piso naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, isa sa mga dahilan ng rollback ay ang anunsyo ni US President Donald Trump ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Matatandaang dahil sa bakbakan ng Israel at Iran, nagkaroon ng big-time oil price hike na hinati sa dalawang bagsakan noong Martes at Huwebes.